Hello guys, good evening. So today is September 12, 2023, Tuesday, and at around 11:11 p.m. So I'm gonna make a wish muna, no? So nag-wish talaga ako guys. Real talk yun. Bakit hindi ko rin mapigilan yun? Oo. Matagal pa sana yun. Nag-wish talaga ako. Muntik na ako mawala ng kaibigan, guys. Nag- Nag-wish talaga ako. Oh my gosh. What is that? Aray ko. So, naka-record ba? Naka-record nga tayo. So, 1 minute din yun nakalipas. Okay. So, today is our second day na pagbabalik natin alindog sa PSE market. Ano bang gagawin natin ngayon? Ayan, katulad pa rin ng dati, magdi-DMR tayo, daily market review. At saka check natin yung watchlist natin yesterday at magiging watchlist din natin ngayon gagawa tayo. So, paano ba ang drama natin ngayon? Ang gagawin natin ngayon siguro, check na muna natin yung watchlist natin yesterday o mamaya na lang siguro. I think mamaya na lang para Oo, comment naman kayo dyan, guys. Comment. So, anyways, ang gagawin natin ngayon, nandito tayo sa harapan ng Ami Broker. So, ayan, turuan ko lang din yung sarili ko para hindi ko makalimutan kung paano ko to ginagawa. Okay, lagay natin yung data. Punta muna tayo dito sa file. Click natin yung import. Pick files. Tapos, buksan natin to. Nandito tayo sa download. Kukunin natin tong data na to. Lipat lang natin dito. Open. Next. Etong column 2, gagawin natin MDY, month, day, and year. Etong more columns, click natin yan. And then, click natin yung open int. So, kung nagtatanong kayo paano yan, sa Ami Broker kasi parang yan yung mga filter namin. So, meron tayong may pagganyan. Pero, hindi talaga ako ganito kabihasa dito sa Ami Broker, yung mentor ko. Yan. So, yan yung sinabi niyang gawin ko. Anyway, ito yung mga ginawa natin kahapon. Actually, hindi ito yung ginawa natin kahapon, pero mamaya check natin kung ano yung mga watchlist natin yesterday. And nandun naman yun sa video natin yesterday. So, dun sa pinakahuli, nandun nakikita yung watchlist natin. So, ano ginawa niya today? Ayan, makikita natin mamaya. So, ngayon, i-click natin yung plus and new analysis. And then, punta tayo dito, September 12, 12, yan. So, para makuha natin itong data na to, yun yung in-input natin kanina. Everyday natin ginagawa to, Monday to Friday. Ayan, dyan natin, mas mabilis natin makita kung sino yung umangat, sino yung nasa gainers, sino yung nasa losers. So, yung mga pinagpuputok ng butchi kong mga nakaraan, ayan, bumagsak sila. So, dapat masanay din ako. Tapos, guys, itong mga umangat, oh, yung iba nito, akin to. May pagganon talaga. So, ayan, marami ang gainers ngayon compared sa losers. Pero, ayan, ano na lang, ayusin na lang natin. Bali, ticker, okay, percentage change, tapos value, net foreign selling, net foreign buying, tsaka ito, pagsusunod-sunod rin natin yan. Right click, floating, tapos right click, tanggalin natin yung main, click lang natin yung formula para mawala, and settings mawala. Tapos ito, yan. Pag nagkaroon na ng parang, ano ba tawag, cursor ba ito, or arrow, yan, paliitin natin yan. So, una natin gagawin, katulad pa rin ng kahapon, kung paano tayo nagde-daily market review. Tapos mamaya, kumbaga, compare natin ano yung mga watchlist ko yesterday and then watchlist ko rin, magiging watchlist ko today. So, yan muna yung style natin sa pag-aaral ngayon, pagdi-DMR natin. Yan muna yung style and then baguhin na lang natin. So, anyway, ito, nasa watchlist natin to.
Mamaya na yung kwento-kwento, pero ano yung mga emotion natin, ano nararamdaman natin dyan, mamaya na yun. So, yan, lakas na yung Lotto. Good for, ano talaga siya, base 2 yan eh. Base 1, base 2, hindi siya bumagsak ng super drastic na bagsak talaga, 'di ba? Nire-respeto, pero we miss it. Super naiinis ako. Anyway, mamaya na yan. So, normal lang yan. Naiinis tayo ngayon. Kakabalik lang natin. Tapos, may mga emotion talaga. Ganyan lang yan. Normal lang yan. So, si Ellie, wala talaga sa atin yan. Pero kahapon, kung titingnan mo kung gusto mo saluhin, kung mahilig ka talaga sumalo sa mga ganito, at least meron siya pinapakita kahapon na green days niya. So, plus 6% yung kahapon, kumbaga, ang lakas niyon mo, 1, 2, 3, 4, 5. Mga 5 days yun na, ano, yung red na nangyari, winipe out niya, ano? Tapos, ngayon, merong follow-through na pag-akyat. So, malakas siya, pero hindi natin strategy yan. Pinaka no-no niya. Kaya, no emotion. Umangat man yan, we don't care. Yan. I don't care. So, ito si CPM, wala yan. So, walang emotion dyan. PLC, atin to. Okay, may pag-atin talaga to. Ano? Ayan. At saka nasa watchlist din natin to. Okay? Si Ayon naman, wala rin sa watchlist natin yan. Wala tayong pakialam dyan. Si FNI, actually, nasa watchlist, pero hindi siya priority. Ang priority natin dito is Lotto and PLC. Pero si FNI, hindi natin siya priority. Pero, nasa watchlist natin to. Hindi ko lang siya talaga prioritize. Kasi sabi ko, nasa, ano naman siya? Anong tawag dito? Nasa resistance siya. 'Di ba? Very fresh yung pag-touch niya dito sa resistance. Actually, hindi naman ganoon ka-fresh. Pero, sa tinagal-tagal, for how many months, ngayon lang ulit siya nag-touch sa ano, anong tawag dito, sa resistance. Pero, ang ano nito kasi, ang storya kasi nito, meron kasi itong share, buyback shares. So, baka yun din yung nag-push. At saka malakas talaga siya. So, may konting kirot tayo dito. Kaya kung sinasabi, ini-explain ko na may konting kirot kasi gusto ko rin malaman kung ano yung estado ng buhay ko ngayon, ng aking emotion and mentally, ano ba yung, kumbaga, nagja-jive ba sila, nagkakasakitan ba sila. So, yun. Ganun ko tinitingnan ko ano yung mga movement ng aking puso at ang aking utak ngayon. So, yun. Miss natin to, super miss. May kirot pa rin talaga guys. Pero, yan, that's life. So, yan yung mga gainers. 1, 2, 3, 4, 5. Actually, 6 pala. 6 lahat ng gainers. Bale, itong naka-filter na to, minimum of 1 million paangat. Below 1 million, hindi na natin pinapakailaman yan. Pero later, if we have time, pwede nating silipin yung Instagram. Ang anuhin naman natin from, ano naman yun, from volume. Yung volume naman, titingnan natin. So, pero ang ano natin doon, focus lang tayo dito sa daily market review natin, paano natin ginagawa, okay? Pag may time lang. So, yung 6 na yan, ilan ang may kirot sa atin? Ito, masaya tayo kasi yung mga nasa watchlist natin lumalabas. At saka malakas sila. Pero malungkot tayo dahil hindi natin sila nahuli. 'Di ba yung may mga ganon? Kulang sa ano bang kasalanan natin dito? Kulang tayo sa conviction, kulang tayo sa lakas ng loob pa, yung may mga ganong effort pa, ganong arte. So, yun, FNI, yung may mga ano, pero yan, mamaya na lang. So, losers. Si Ever lang yung losers ngayon, ah. Ayan, 1 million losers si ano. Wala sa atin. Hindi tayo masasaktan dyan kasi hindi pasok sa strategy natin at hindi rin natin pinapansin yan. Okay? So, okay na tayo, no? Value naman tayo. Sa value, bali, isa to sa bago kong pinasok na tinitingnan ko. Kasi the last time, actually, hindi ko talaga masyadong tinitingnan yung value. Pero the last time, kasi nagtatanong ako last week, ba't pa ang taas ng, na volume? Sobrang laki ng volumes. Kanino galing to? Saan galing to? Kaya tinitingnan ko. And si MPI pala yun dahil sa delisting issue niya, yung mga delisting matters niya. So, madidelist na kasi siya. Kaya, ayun, mas maraming volume yung nasa MPI. Kaya, ang, talaga,
Doon ko nakita. So, ayan, tingnan na rin natin to ngayon. So, sabi ko, oh, nice one pala yung ganun. So, ano ba ginawa ni PSE? Dito pa rin siya, nakaupo pa rin siya sa 6.2. We consider this as, pwede siyang support guys. Actually, hindi pwede lang. Support siya, pwede siya talaga magiging support. Kasi, eto, 'di ba kung titingnan natin to, head and shoulder. Yan, 'di ba? Head and shoulder. Tapos ito, pwede siya dito. At saka, ito yung trend, yung channel line niya. Nakikita ko, sa support din siya. Pero, hindi tayo masyadong magpapakasiguro kasi nga, ano babasa natin kay PSE ngayon? Pwede siyang mahulog if ever na papangit yung market. Baka madamay, kunyari, papangit sa US, baka madamay tayo. Wag naman muna, no? Kasi luhaan na tayo, ano? Wag naman sana masyado tayo madamay. Pero, yun yung, ano, yun yung medyo pangit na side doon. Tapos, ang mga nakikita ko kasi ngayon, 2 weeks, if I'm not mistaken, 2 weeks na very marami yung mga nagsisell. Net foreign selling that 2 weeks na sobrang dami ng net foreign selling tapos sobrang konti ng net foreign buying. Parang nasa ano lang kasi ang filter ko is negative 5 million. So yun yung filter ko na hanggang 5 million sino yung nagbebenta, minimum 5 million nagbebenta at saka bumibili. Net foreign buying, net foreign selling. Pero ngayon hanggang 1 million ko na siya inaano kasi wala talaga masyadong nasa net foreign selling, ay net foreign buying. Kung meron man, baka ano lang siya, 5 lang, 5 to 10, baka less than 10 lang talaga na mga stocks na nasa net foreign buying. Mostly net foreign selling. So medyo ano 'di ba? Nakakapag-isip-isip tayo na bakit ganoon. Pero, yung volume naman, sobrang konti ng volume natin. Lumakas lang talaga yan dahil dun kay MPI. Dahil may delisting nga sila last week. Pero karamihan ngayon, 3 million, 3 million. Yun talaga yung minimum natin ngayon na total value traded every day. Nasa 3 million plus lang talaga. So, yun yung ano ko dito na, although pwede kong makikitang support to siya, ayan, it looks like head and shoulder to, no? Ito yung right shoulder. Tama? Oo. Ito yung magiging right shoulder niya. Pwede. Tapos, yung channel line niya, pwede rin na support. Pero, let's see kung ano mangyayari sa kanya. Ayan, yun muna yung istorya natin. Pwedeng magiging support niya to, tingnan natin. At saka, pwede ang magiging near resistance niya dito sa 6.4. 'Di ba? 6.4, 6.4-ish. Mga dito banda. So, anyway, balik tayo dito. Okay, nasaan na ba tayo? So, ito yung PSE. Diyan natin nakikita, okay? So, ang dahilan din na nandito siya sa support, actually guys, ano siya, nahulog na talaga siya sa DB50 big range, diba? Kitang-kita naman natin nahulog siya. Pero nandito siya, below DB50 siya. Kaya hindi naman siya sobrang nahulog kasi nga, kadalasan din naman ng index nasa support no mga last week and until now. May yung iba nasa support pa talaga. Pero baka yung iba laggard na. So, yun. Kaya may pag-move. May paghinto siya dito at may pag-move yung iba. So, let's see kung anong gagawin niya. Okay? So, yan yung basa natin kay PSE. Steady lang tayo. Kung may kayang i-trade. Tapos, hanggat maaari at more defensive tayo ngayon. Kasi nga, yung style ng trade natin ngayon, syempre, wala naman tayo. Tingnan mo naman yung mga EMA niya, di ba? Below lahat sa EMA yung price niya. So, ay, tsaka ano bang ginawa niya ngayon? May pag-react siya. Ano, akala mo ang lakas-lakasan niya kaninang umaga, pero may pag-react siya. 'Di ba? Parang nirespeto niya ng EMA 20. Pero let's see kung anong gagawin niya bukas. Super ano lang 'yan, super very ano lang 'yan, minor ano lang 'yan, yung pagbasa. So, tingnan natin kung anong gagawin niya this week. Pero yun lang yung basa ko sa kanya. If ever, pwede siyang umupo muna dito. Or kung hindi man, mag-rally up siya dito sa 6.4. Or dito sa hanggang EMA 50. Okay. So, check na natin kung anong ginawa ng mga ibang sector. Industrial. So, nice one dito sa industrial. May talaga. May pag-ikot pa talaga. Nice one. Pero hindi siya talaga sobrang lakas talaga, no? Pero at least, 'di ba? Ginagawa nila talaga na nirespeto nila yung support nila.
range kasi, pag sinabi nating support, pwede nating ano na, pwedeng line or range. Pero kadalasan, syempre, hindi naman ganun ka, linya-linya lang. Pero, ayan, pag inano natin ang support, better kung i-range natin siya. Kasi wala namang perfect talaga na support, walang perfect na resistance. So hanggang piso lang yan or hanggang dos lang yan. Dapat yan yung support niya. Baka near, mga ganyan. So anyway, yung holdings, tapang-tapangan ditong holdings. Parang yung style ng holdings, katulad lang din ng PSEI. See? So, eto, malakas talaga ang mining. No, may pag-ikot pa talaga ang mining. Malakas ang mining compared sa iba. Financials. Okay, financials. At least ang financials kahit papaano meron silang angat ngayong araw na to, ano? Compared kasi kahapon below 200 na sila, at least ngayon steady sila sa 1.8. So, tingnan natin kung anong ginawa kasi ito kasi parang replica to ng BDO eh. Tingnan natin mamaya. Yan, property. Pinaka-laggard to sa lahat, si property. Pero, yun nga, kasi sabi nga, di ba, pag mataas yung interest, mataas yung bonds, so, hindi bonds, mataas yung interest, so, ibig sabihin nun, maapektuhan si property. Kasi, syempre, mataas ang interest eh. 'Di ba? So maapektuhan si property. Kaya 'yan yung nangyayari kay property ngayon. Kadalasan ng mga property, kulela talaga sila. Pero sabi nga nila ano, Kalum or Call Financial na sila Wanix yata or April na wag baliwalain yung mga properties kasi nga sila yung pinakabugbog pagka dumating yung point na sila naman yung aangat, sobrang lakas din naman ang angat nito. Pero as of today, medyo bugbog sila kasi sa sobrang taas ng interest. So, ayan, property. Actually, ang pinakamataas ngayon, malakas lang ngayon si Ali talaga eh. Siyempre, good ano naman talaga yung dividend. Hindi sa dividend, malapit na rin ang dividend niya sa November. At saka, ano din naman talaga, magandang company. So, services. Medyo mahina din yung services, ano. Pero, as of now, parang sinusundan lang nila kung ano yung galaw ng PSE. Okay. Tingnan mo tong, ano lang tayo, mga 10 siguro dito, or hanggang ditong mga hundreds of million. See, kung anong ginawa ng financial, ganun din yung ginawa ng BDO. So, may pag-upo sila sa 200. May pag-upo si BDO sa 200. Ito naman si okay. Kwentuhan ko lang kayo ng konti dito kay BPI. Si BPI, nakikita ko talaga, so promising talaga to siya. Kasi nga, ilang support ang pinapakita niya sa'yo. Huy, support ako dito. Support ako sa 200. Support ako dito sa channel line mo. And then, kahit papano, hindi ka naman masyadong malaki ang risk kung isusupport ko dito sa DB50. Kasi medyo below siya ng DB50, DB bottom, 'di ba? Kahit sa DB bottom mo isusupport, panalo pa rin ako. Kunyari, parang yun yung gusto niyang iparating, 'di ba? Tapos kung DB50, below nga talaga siya ng DB50. So parang ang nakikita mo dito ko na siya sa DB bottom. Pwedeng antag dito, pwedeng i-cut loss, 'di ba? Pero kung aanoin mo siya, pasok pa rin. Ayan, no, look at it. 'Di ba? 9%, ilagay natin 'yan. Ay, actually hindi ganyan yung istorya kahapon, lagay na natin dito. Kung diyan mo siya bibili, 'di ba? O 8%, lagay na natin plus 1.20. So 8.20 plus 1.20 is 940, 'di ba? Tapos magkano ang kaya mong anuhin? Ayan. O yun, may 11%. Yun na yung pinaka-conservative ha. 1 hour lang yan. So, meron. Tapos, blues pa to. Tapos, kailan ba ang ano nito? Okay, November. November din ang nila, dividend. So, baka may play, 'di ba? Kasi kung compare mo kay Globe, medyo hindi ko masyado alangan yung kay Globe kasi nga sinira niya na yung trend line niya. Yung uptrend niya, sinira niya. Tapos, ayan, baka magre-range muna siya dito. We didn't know. Pero, yun, tingnan natin. Baka mag-range na siya. Big range siya dito. So, yan. Ito si ICT. Yan. Di natin magalaw-galaw si ICT dahil sa fair value. Pasensya na guys. Medyo paulit-ulit ang kwento ko dito kasi kailangan ko i-retain sa utak ko to. Kung ano yung mga nasa isip ko. Tsaka kung ano yung pagkakaintindi ko.
Okay, paulit-ulit, okay lang yan para may matutunan ako. Okay, para saan yung mga inaral ko mga ilang taon. Kung makakalimutan ko lang din. So, si Tel, ayan, medyo mahina talaga si Tel. Ayan, itsura pa lang parang hindi siya promising. Pero wag nating baliwalain kasi major support niya yan. Wag nating snipin. Ayaw niya lang talagang sumabay sa galawan ngayon. So, hayaan mo siya. GT Cup, ito pinakamalakas to sa malakas. Sa index, ito talaga malakas siya ngayon. Talaga sobra. SCC, ito yung mga, sabi ko nga na watchlist ko yung the other day, watchlist ko nung Friday para kahapon pero wala. Iniwan tayo. So, hindi na natin siya hinabol, guys. Diba? So, si Asen, ano bang ganap ni Asen? May pagbagsak si Asen, no? Pero, meron siyang ano ba to? Parang AOL pin bar. Parang ganunan. Pero, ang nire-respeto niya is 450. As you can see, ang nire-respeto niya ngayon is 450, no? Near 450 siya, pero ano siya, parang pin bar siya, no? Oo, pin bar. It looks like, para sa akin, pin bar siya. So, yan. Nagganyan siya. Let's see kung anong gagawin niya. Pero wala tayong gagawin sa kanya. Hayaan natin siya. Actually, ang gusto ko sa kanya, punta siya dito sa 3 eh. Conservative na ba tong bigay ko sa kanya? Oh yes, 3. Yan, maganda siya dito sa, actually, below 3 pa nga ito eh. Mga 275, no? Ilan ba to? Oh, yes, 270. Yun talaga yung pinaka, ano niya. Pero mga 3 siguro, wag na nating i-275. Mga sa tingin ko 3. Pero let's see kung ano yung gagawin niya. Tingnan nga natin kung anong gagawin dito. Ayan. Mga 3, no? Asa na ba? Lagyan natin na ito. Yun, guys. Yan. Tingnan natin kung paano. Wag na to. So, siguro mga 3. Maganda siya sa 3. Bakit? Kasi nga, kung makikita nyo dito, yan, oh, ang linis, oh. 'Di ba? Super bullish kasi ito ng mga nakaraan eh. 'Di ba? That was 2020, super ang lakas ng inangat niya. So ngayon, binabalikan. Yan. So baka sa tres natin hintayin 'yan. Pero tingnan natin, as of now, wala tayong gagawin sa kanya. Titingnan lang natin siya. Pero ang move pala ni Asen, mag-ingat din tayo at huwag tayong pakampante dahil ang style niya, katulad ni, sino ba yung galawan kanina na Monde? Katulad din siya ni Monde. Pa V-shape siya. Ayan, hindi siya yung what do you call this? U-shape or pa ano muna siya ng mga bottoming, may mga box paangat-angat. Hindi. As you can see, mabilisan yung galawan niya na pa V-shape siya. 'Di ba? Hindi kanya bibigyan ng matagalang box, 'di ba? Mga ilang candles ng box, hindi. Ayan, kung makikita mo, pa V-shape siya. So, anyway, ayan, tingnan lang natin siya kung anong gagawin niya. Blues pa rin to, hindi pa rin to basahan na basura na stocks. So, tingnan pa rin natin siya. Pero as of now, wala tayong gagawin sa kanya. Pero saan siya promising? Siya dito sa 3. Actually, magkano ba fair value nito? Asen. Wait a minute, guys Asen, ano ba si Asen? Ayun, power. 645. 645 siya, so dito dapat siya, no? Ayan, oh, above 200 niya. Pero, ayan, nasa 475 siya ngayon. Ay, 472. So, tingnan natin siya sa 3. Sobrang daming news, sobrang gaganda ng mga news nito. May bago siyang renewable dito sa nangutang siya ng ganito, na-approve siya, ilang milyon yun. Tapos, meron siyang, ano ba yung basta may mga matters siya doon sa Australia, renewable doon, yung parang, yata yung joint venture yata nila yun, meron pa sa Thailand, di ba? Ang dami magagandang news, pero yung itsura talaga ng stocks nila, pababa ng pababa. As you can see naman, kung babalik ta rin natin to, para tong head and shoulder, no? Ito. So, pababa siya ng pababa ng pababa. So, tingnan natin kung hanggang saan siya. Pero, yun nga, ang sabi ko nga, remind ko lang yung sarili ko na ito, ang style nito, dapat, dahil, ang style nito, pa V-shape, mabilisan. As you can see, di ba dito, meron siyang mabilisan. Maliliit lang, pero maangat to.
consistent. 'Di ba? Pa V-shape talaga siya. Para dire-diretso, hindi yung ilang candle mo na mag-aano bago umangat. No, pagka padahan-dahan yan, mag-ingat ka na. Parang ganun yung nakikita ko sa kanya. Anyway, balik tayo dito. Ito si AP, yan, di talaga natin ginagalaw yan. Di natin gusto yung mga ganitong itsura. Siguro nasanay na rin ako sa crypto pag makakakita ko ng mga ganitong itsura. Para hindi natin gusto. At saka kung ito yung trend line niya, as you can see, ayan o, hindi siya maganda. 'Di ba? Kasi pre-nake niya. Patingin niya. Try natin 'to. 'Di ba? Pre-nake niya. So, kung ito yung uptrend niya, pre-nake niya yan. So, wala tayong pakialam dyan. Pero kung kahit wala pa yung trend line na yan, hindi natin papakailaman yan. SMPH. Ito, ito yung ginagawa ni SMPH. So, malaki yung ng SMPH ngayon, Black Sale. So, yan. AC, eto sa AC maganda eh, nagagandahan talaga ako dito eh. Ayan dito pa talaga sila nag-uumpukan sa resistance Tapos halos gusto ng upuan yung 50. So, may pag-asa to. Para sa akin, AC may pag-asa to. Pero syempre, kung saan mo dapat binili, sana dito. Kunyari ako, 'di ba? Sana dito 'di ba? Na 1:1 na sana ako ngayon. Pero syempre, yung mga reflexes natin sa ganyan, medyo mabagal pa. Pero, hayaan mo, gagalingan natin yan next time. So, basta pag nasa support, wag matakot. Okay? I just want to remind myself na kapag nasa support, wag tayo matakot. Especially pag si PSE ang nasa support. Pag nasa support si PSE, tapos yung mga coins din, ay mga stocks din, individual stocks, nasa support. So, ayun. What we gonna do is, prepare to buy. Kasi, yun yung malakas na conviction. Kasi nasa support silang dalawa. Kapag natalo yan, wala tayong magagawa May nangyayari talagang gano'n na hindi tama yung iniisip natin. Pero ito si AC, maganda talaga siya. Even though na pwede mo siyang bilhin ngayon, pwede pa rin naman. Ayan. Pero, syempre, parang 50-50 tayo sa kalagayan ngayon ng market dahil manipis, yung volume, 3 billion lang, 'di ba? Tapos mas marami pa yung sellers. Actually, sabi nga nila April Tana, yung mga net foreign selling o yung mga foreigners wala na dito sa Pilipinas ngayon. 'Di ba? Hindi na katulad ng dati na sobrang dami nilang pera dito sa Pilipinas. Kundi wala na sila sa Pilipinas ngayon. Konti, ilan na lang yung nandito. So, hindi masyadong big deal. So, ito yung Monde na kunento ko kanina. Yung style ni Monde, paano siya? Pa-V naman siya. Actually, may pa si Monde dito eh. Ayan, pa-U pala yung kay Monde, no? Ayan. Pero mabilisan siya. Mabilis lang din. Aangat ka agad siya. Ayan, double bottom ka agad to si Monde. So, we are expecting na pag niya to, siguro bukas, baka magkaroon siya ng shooting star sa taas. Tapos, mag-W siya. So, careful na lang tayo. Baka balikan niya tong 6 or let's see kung anong babalikan niya. So, balikan niya to para mag-W. Siguro mag-invest tayo sa ganyan niya. Monde to, katulad ng ASEN, malaking company pa rin to. Nasa index siya. Napapanahon lang na hindi talaga siya paborito sa ngayon. Kasi may issue yata to. Ito yata yung may issue din sa Pansit Canton sa ibang bansa, sa Europe. Pero, yun. URC. Okay. Lakas ni URC ngayon 3%. 'Di ba? Pero hindi natin favorite yung tsura niya ngayon. Hayaan mo siya. Yan. SM, di ko rin nagugustuhan niya. Hayaan mo siya. So, ito naman, may pagsisisi tayo dito dahil ito ay nasa watchlist na. Ay, hindi. Ito ay nabili ko na dati pero inuna ko siyang ilabas kasi natakot ako. Pero yung mga kinakatakutan ko na yung parang sinisave ko, yung pa yung nakakatakot na hawak ko. Until now, hawak ko pa rin sila at duguan sila. So, yun. Just want to remind myself na may ganun akong strategy dati. So, hindi na natin mauulit yan. Pero, anyway, ito, wala tayong papakailaman dyan kasi nasa resistance siya. Tsaka para sa akin, ano pang i-move niya paangat dyan. Meron man, pero I don't care na. Parang nandun na yung kabakaba ko. So, hayaan na natin si Mir, okay? Si Ali, ito gusto ko to siya. Kasi nasa DB50, malakas din naman talaga. Tapos, sa lahat ng property, ito yung pinakamalakas na nakikita ko.
Ito talaga siya. Tama ba? Basta na ba yung property? Yes. Ito ang pinakatama. Sobrang ganda. As you can see, sobrang ganda ng chart niya. As in, mabibighani ka. And then, malapit na ang dividend sa November. 2 beses sa isang taon to nagbibigay ng dividend. Although, ang gusto ko lang i-remind na ang dividend, hindi talaga yun, ang dividend ng mga yung mga common share or common stocks, ganon. Hindi talaga sila 100% na nagbibigay ng dividend. Yung REIT, nagbibigay yun 100% talaga na magbibigay sila ng dividend. Kumbaga, walang palya yun. At anda siguro kung luging-lugi sila, wala sila maibigay, ano. Pero, as much as possible, kung ano yung kita nila, yun, inaano nila yun as a dividend. Pero itong mga ganitong stock, pwedeng meron, pwede nilang walain. Pwedeng, kunyari, ngayon 1 peso, pwedeng next year na bigay nila, pwedeng 50 cents. May mga ganun din. O pwedeng iibahin nila yung date, pwede to. So, anyway, ba't ba tayo napunta doon? So, eto gustong-gusto ko talaga. Sobrang ganda. Tapos, meron pa siyang golden cross. Diba? Sobrang ganda. For me, parang namamahalan nga ako eh. Kasi nga, kumpara mo sa kanila Meg, kumpara mo sa kanila RLC, ganyan, namamahalan ako. Pero kung yung kampante ka, ewan ko, nag-iiba ako ngayon. Pero, yun, parang sabi ko nga, ang ganda naman ito. Sobrang pinagsisisihan ko yung hindi ako bumili dito banda. Okay, sobrang pinagsisisihan ko. Nagdadalawang isip pa ako, ganun din yun. Itsura niya, nasa support siya, near support. Si PSEI naman, yung index naman natin nasa support. Tapos hindi ko na naman siya kinuha. So, ganun lang talaga yung perfect timing na pag support si PSE, support din to, better na magbili ka. 'Di ba? Mag-try ka na para hindi ka paiyak-iyak dyan sa gilid-gilid. So, yun. Ayan, nagtuloy-tuloy rin naman. Although, syempre, hindi natin pag dito ko nabili, ano ba yung mararamdaman ko, ano ba yung ano. So, yun, nasa akin na yun. At least kung nabili ko naman, at least nakagain ako ng a lot of experience, 'di ba? Yung ano ba emotion ko diyan, paano ko ba nabili yan, paano ko ba maduduplicate yan next time, 'di ba? So, JFC, better to, maganda to. Ayan, good to buy sa akin to. Kaso lang, hindi natin priority na. Hayaan na natin muna siya. Pero maganda to sa akin. Maganda pa rin to. Super ganda pa rin JFC. Okay, JGS, yan, hayaan mo natin siya, wala akong pakialam dyan. CNPF, nasa resistant, hayaan natin yan. ME, ito, maganda din talaga siya. Biruin mo, inupuan niya yung DB50 at saka EMA 200. So, maganda siya. Promising pa rin naman. Pero, kung kaya mo maghintay, better. Kung ano, ito kasi siya, may ugali din to siya. Pagka lumakas naman to, sobrang lakas mo naman makikita, parang tuloy-tuloy. Pero pagka ganito na, mabagal siya, matagal talaga. Parang, ayan, nag-aral na yung pamangkin ni ma'am. Dati, nagdadalaga pa, ngayon, nag-aaral na. So, yan. Saan na ba? Emmy. Yan, Converge. Ano ba ginagawa ni Converge ngayon? So, pakitang gilas, pero maliit lang. Hayaan mo siya dyan. So, eto, si MBT, di ko masyadong bet to, even though na trend line niya to, big trend line, no? Meron siyang uptrend sana, pero bigger trend line niya yan. Ay, trend line ba? Bigger, oh yes, naka-intact pa rin naman. Pero kung titingnan mo dito sa short term, ayan, downtrend. Diba? Hindi range eh. Medyo may pagka-downtrend eh. Semi-range, semi-downtrend eh. Diba? So, yaan mo siya dyan. Hindi ko rin siya gusto. Hindi ko gusto. Kung, ayan, pababa. Maliliit pero pababa. Ewan ko anong gagawin niya pero hindi ko siya masyadong gusto. Blue, maganda. Okay. Ito yung pamalit ni MPI pag nawala si MPI. Kumbaga parang, in short, parang nag-price in na talaga mga tao dito. Speculate sila na ito yung next, diba? Super price in na talaga if ever dito man sila nag-speculate, diba? Ayan, 68% din. Super nag-price in na to. So, kung mayroong pag-angat, baka meron pa, pero baka next, baka bumagsak na ng sobra-sobra kasi sila na yung papasok. So, nag-price in na. 'Di ba? So, C+, ito yung ito yung ideal na gusto kong matrade nung nagba-backtest ako. Gustong-gusto kong makakita ng ganito, gusto kong matrade ng ganito. Ito yung pinaka-ideal ko talaga sa imagination ko. Kaso hindi natin na-trade ito, ano? So,
hindsight bias mo na lang yung, ganito, madali lang yan. Pero sa totoo lang, pag nandito ka na sa trade na to, parang, hala, paano ba ito iti-trade? Nakakatakot naman, di ba yung ganun? Pero, ay, sana one day makapag-trade ako ng ganito, tapos nakatrend follow pa ako. Sana one day makamit ko rin yung ganong level. Pero as of now, tingin-tingin lang muna tayo dito. Kasi nga, para sa akin, kunya nasa base 3, the base 4 na siya. Ay, ang mahal. Ay, ngayon nasa basics. Ay, ang mahal na nito. Pero syempre, mas lalong yan. Wala ka nang pakialam dyan. Hayaan mo siya. Inggit-inggit na lang. Tapos, gain more inggit. Gain more experience. Tapos, gain more hurt pa. Yung sobrang sakit, painful, ganyan, lahat na ng mga sakit-sakit ang gusto mo maramdaman, inggit, sobrang FOMO or something. So, i-gain mo na yan kasi nga, yan yung magpapatibay. Okay, yan yung magpapatibay sa atin. At saka, hindi lang ito ngayon, baka next meron pang mas ganito rin ang itsura. So, yan. For me, this is the ideal one. Ito talaga yung nung nagbabaktis ako, sabi ko, sana ito makakuha ko ng ganito. Tapos masasabayan ko, panalo. So, anyway, yun yung mga pangarap natin, no? But at least, ayan, nakita lang natin siya. So, DMC, as what I've said, ito yung pinagsisihan ko kahapon, hindi ko mo lang nabili siya, ganyan-ganyan, sayang naman. Silang dalawa ni SEC, pero ganun talaga, hindi natin nabili. Ano ba mararamdaman ko ngayon? Ngayon na nakabili ko niya rin. Nakabili ako kahapon, tapos ngayon pula. Syempre may emotion pa rin ako sa ganyan. Real talk lang to. Gusto ko lang maintindihan ngayon. Gusto ko lang malaman. Walang filter. I'm too honest na sinasabi ko yung nararamdaman ko at saka nasa isip ko ngayon. Kasi nga, syempre, doon ko ma-measure kung ano yung babaguhin ko. So, anyway, yan. Totoo lang kung nabili ko to kahapon, tapos ganito yung itsura niya, baka, takti, mali yata ako, ganyan. Tapos, ang dami ko pang hawak. So, anyway, ayan. Gusto ko pa rin naman to. Upo ka dito ulit sa 10. Gusto ko talaga to siya, DMC. Anyway, balik tayo dito. Wheelcon, ito naman, di ba? May pag-emote pa ako nito kasi watchlist ko to eh. May pag-emote pa ako nito. Actually, kailan tayo nag-usap, ma'am? Kahapon lang, no? Kanina lang, no? Nag-walking tayo. Nung sabi ko mga ganito, ano kami, walking kasi kami. Tapos, workers kami ngayon. Tapos, yan, kung nabili ko to, tapos, hindi ko pala siya binenta kasi, yun nga, di ba, 8%, ilagay, 8.7 plus 1.2, ilagay natin, 9, 10% ilagay natin dyan. Tapos, dito ko pa dapat, kung 1:1, di ba, dapat dito, mga dito banda. Pero, alam natin sa totoong buhay, na magre-react to sa 50. Di ba? Ano mararamdaman ko dyan? See? Binabalikan niya pa rin kung saan yung bilihan niya eh, di ba? Ano mararamdaman ko dito, banda? So, kaya niya ako yung if ever na tanga-tangahan ako, di ba? Pwede kong bilhin to eh. Pwede ko rin bilhin to na parang imaginein ko na yung pagbili ko dapat dito sa candle na to, pwede pa, discounted pa, di ba? Pero ito yung ilalagay ko sa isip ko na nire-respeto. Ang mga resistance nire-respeto. Like, for example, we can use this as a resistant. Itong 50 EMA. Malakas na resistance yan. Tapos, meron pa tayong channel line dito na near resistance. So, nire-respeto. So, anyway, gusto ko lang maintindihan, gusto ko mailagay sa puso ko na may mga ganitong situation na nag-invest ako ng effort, nag-invest ako ng energy, nag-invest ako ng emotion, nagtampo ako, na bakit hindi ko na-trade? Sayang naman. Eh kung na-trade ko yan, may hawak na naman akong hindi umangat. Syempre ako yung nasa level pa lang ngayon na gusto kong kumita. Ang laki ng mga losses ko, pero wag na natin pag-usapan yun. Pero ito yung moment ko ngayon na gusto kong mabilis lang ang kita, tapos out na, parang feel relief, di ba yun, nakatrade ako, yung may mga ganung level. So, gusto ko lang ipaalala sa sarili ko na sometimes, hindi kailangan magmadali. 'Di ba? Sometimes, kailangan din talagang basahin. At saka, kailangan pa rin na more experience. Pero, walang problema doon. Kung nabili ko siya man, until now, buhay pa rin naman ako. 'Di ba? Pero, yun lang yung gusto kong i-feel ngayon sa utak ko na, ganito yung mararamdaman ko. Yan yung mararamdaman ko pag nakakita ko ng dalawang pula. Uy, putakti, dalawang pula na na to. Alis na ba ako? So, may ganun akong istorya nito, guys. So, yun lang. Balik tayo dito. Ayaan na natin siya. So, si Arit, may pagbaba si Arit,
Ano bang gagawin ni A-rate? Dito ba siya? Tapos saka angat. So, 32 si A-rate. Negative 1.2 si A-rate. Ano ba to? So, rate naman to. Hayaan mo siya. Gusto niyang gumalaw ng ganyan. Pero sana mag-behave siya, no? Umangat naman siya. So, rate yan. Every 4 times a year tayong binibigyan ng dividend nito. Kung mag-ipit man tayo dito, at least 4 times tayong binibigyan ng dividend dito. So, anyway, meron pa tayong pas channel line sana dito. Huwag na natin pansinin yan kasi sa totoong buhay, meron din naman talaga siyang, kumbaga nasira na siya, di ba? Meron talaga siyang range dito. So, hayaan muna natin siya. Hindi natin alam kung anong gagawin niya next. Pero as of now, pretty lady lang muna tayo dito. FGen. Ano ba meron kay FGen? Ito nasa watchlist ko to. Yes, gustong-gusto ko tong anuhin. Actually, laki ng volume niya ngayon, pero cross volume lang yan. Crossover volume lang yan. Pero malakas pa rin naman sana siya. Pero pula siya ngayon. Ano kaya meron? So, let's see na lang, no? Tingnan na lang natin. Pero gusto ko yan. Watchlist ko pa rin yan. PLC. Ito gusto ko talaga to. 'Di ba? Ano ko nga dito, trade ko to, dito ko siya binili nung nakaraan. Tapos nag-out ako, pero saka ko na ikwento 'yan. So ngayon ito naisuan to. Nasa watchlist natin 'yan. AGI. Oh my god, what happened? Kasi ito si AGI, kaya meron tayong may pag oh my god dito. Kasi nga, ito ay virtual trade ko to. Meron akong virtual trade nito. So, syempre, dapat tinitingnan din natin yung virtual trade na ito na syempre, hindi natin babawalain, no? Baliwalain. So, meron tayong virtual trade. Malaki yung negative niya. Negative 2.8%. Pero, hayaan natin siya maglaro dyan. Kung i-out niya tayo, ay out niya tayo. Pero, medyo mali din ang pasok ko yata dito eh. Yes, hindi yata. Mali talaga. Medyo kulang pa tayo sa pag-aaral nito kay Kalum eh. So, anyway. Kasi ini-expect ko dito, saan ko ba binili yun? I think, basta dito, somewhere here. Somewhere around here. Sure. Or square here. So, anyway, basta medyo, ano ko lang, na-realize, sabi ko, dapat pala next time, hindi ako masyadong ganid sa ganung style. Kasi nga, kung makikita mo, ito lang guys, no? Titingnan natin dito, no? Tingnan mo naman, yung pag-angat nito, V-shape. Sobrang lakas ng pag-angat niya. Tapos nag-uptrend ng uptrend. 'Di ba? Nag-isang box pa, nag-dalawang box pa, tapos nag-tatlong box pa. Ngayon, pinatulang ko pa dito sa bandang 200. Sana na-imagine ko, na-realize ko na sobrang dami ng kumita dito banda. Baka better na magpahinga muna siya. Ano, may pag-curve siya. Ngayon, ano itsura niya? May pag-curve. As you can see, nagko-curve talaga siya dito. Kung mabilis ang tingin yan, wala yung mga box-box na yan, head and shoulder. So, yun yung nakikita natin. Hayaan natin siya. Tingnan natin kung ma-out niya tayo. Although, ang labanan ko naman dito is virtual, pero at least, di ba, naiintindihan natin siya. Walang tao. So, anyway, may naririnig kami. Next, FNI. Ito nga yung sinabi natin na dito pa lang. So, natutuwa ako sa mata ko, okay? Dahil nakakasipat-sipat na ako na better to, maganda to i-trade, yung ganon. Siguro, more experience ko na rin sa crypto, no? Dami ko na rin trade sa crypto, dami ko ng heartache sa crypto. So, yung mga itsurahin niya, hindi na nawawala, hindi ko na ibabaliwala yung mga heartache natin sa crypto. So, ito, dito pa lang, sana na-trade ko. Pero, nasa watchlist ko to. Actually, Sunday, nasa watchlist ko na to eh. Pang Monday, watchlist ko na siya. Hindi natin na-trade. Tapos ngayon, sabi ko, better siya if ever na pag i-breakout niya to, breakout niya talaga, guys. Pero, ang inaano ko, hindi ko lang siya priority. Why? Sabi ko, nasa resistance kasi siya. 'Di ba? Pero, lahat ng sinasabi ng technical niya, alam mong malakas siya. And may share buyback siya. So, sobrang laki niya ng buyback shares nito. 2 million. Kunyari, today, 2 million. Yesterday, nasa million din, 1.6 million. Parang everyday, nasa million siya. So, sobrang lakas. Sino ba to? Anong bang meron at bakit may pa-share buyback to? 'Di ba? Yung may ganun akong question, pero
simula nung nag-share buyback guys, kahit may news pa siya na basta may issue to eh, parang may sa korte-korte yata yon or something, basta may issue siya. Tapos, wala, yung price, ganun pa rin. Ito yung may mga issue, nasa loob ng range. Wala, yung price intact pa rin. Sabi ko, bakit ganun? May issue eh, parang kung iba titingnan mo nun, sobrang pangit na yun, di ba? May issue pero may share buyback siya. Simula na noon, doon ko na nakita. Buti na lang nagtitingin na ako ngayon ng mga share buy. Dati kasi tinatapon-tapon ko lang. Ngayon kasi parang pinapansin ko, baka may something. Kasi nga, nung kakapanood nga natin sa Kalom, sabi nga na pagka ang mga company gusto nilang bilhin din yung shares nila ulit, 'di ba? Medyo tingnan-tingnan nyo rin kung anong ginagawa. Kasi nga, baka sa kanila, tingin nila yung price na yon mura na yon. Pero ito, wala. I'll miss it. So, anyway, sana pagbigyan tayo. Gusto ko kasi ito siya eh. Anyway, Globe. Kulang tayo sa conviction nun, no? So, si Globe, ano bang chika natin dito? Guys, medyo napatagal ako pero okay lang. Chika ko lang tong nasa isip ko para ma-retain ko talaga. So, ano bang itsura nito? Ay, ano bang story ako dito kay Globe? Well, si Globe, hindi pa naman talaga siya maganda bilhin sa ngayon. Kung titingnan natin, di ba? Technical wise para sa akin, parang kung dito siya sa 1.7, uupo siya dito, maganda yung ano niya, gusto natin yan kasi major support yan. Eh dito, nasa DB50 siya, below DB50 pa. Tapos below pa siya ng current box niya, ng DB bottom. So, kapangit-pangit talaga, di ba? Pero kung ang pag-uusapan natin ngayon ay dividend, 4 times nagbibigay ng dividend to guys. So, better talaga siya bilhin sa pinakamababa. Tsaka, syempre, meron pa tong baka mag-i-IPO nila yung, ano nga yung i-IPO nila? Gcash, no? Gcash. Baka i-IPO nila yung Gcash nila. So, masarap to bilhin, masarap to tingnan sa mababang lugar. Okay? Sa mababang presyo. So, saan ba natin gustong tingnan? Siguro 1.5? Parang lapit na 1.5. So, yan. Men. Tingnan mo rin. Dito. So, ayan, mga 1.5. Pero, kung pagbibigyan, bakit hindi mas lower? Pero, yan. I mean, hindi ako masyadong negative dito kay Globe. Pero, kung makikita nyo naman guys, bigger picture guys. 'Di ba? Support niya to. Major support niya tong 1.7. Sunod 1.5. And next 1,000. Para sa akin 1,000, no? 1,000. Hindi nga 1,000 eh. What is this? 1.1? 1.2? Okay, next is 1.2. 'Di ba? So, wag muna natin siyang istorbohin. Kung makikita naman natin is so support lang muna natin siya bilhin. Hayaan natin. Maganda rin yung move nito. Mabilis din to kapag gusto niyang umangat. Pero as of now, hayaan muna natin siya. Kung ano yung gusto niyang gawin. Pagka gusto niyang umangat dito, better na rin. Check natin. Pero kapag nag 1.7 siya, tsaka maganda yung next candle niya, why not? So, hindi pa rin naman tayo dito. 4 times to nagbibigay ng dividend which is 25 pesos. So, kung mas mababa mo siya nabili, better. So, ano ba magtingnan natin kung magkano presyo ng 2020 niya? Saan ba siya nagpunta? Anong pinakamababang presyo ng 2020 niya? Ano ba tong presyo na to? Paano ko ba malaman? Ito. 1,590. Guys, 1,590. So, parang 1,600. See? Sa 1,600. Chikahan natin to dito. Lagyan natin to dito. 1,600. Okay. So, nung yung December 2020, ang lapit na lang niya dun sa March 2020 crash. 'Di ba? 1,600. Kita mo? Ano bang problema nito? Bakit ba nagsisegue ito pababa ngayon?
Okay. So, yun. Yan yung si Globe ngayon. Punta naman tayo dito kay P-Gold. Ano naman yung itsura ni P-Gold. So, ito na nga yun, guys. Ito kasi siya, ito din yung ini-emote-emotan ko ng mga nakaraan. Aray ko. Ito rin yung mga ini-emote-emotan ko. Hindi ko talaga to nabili, ganyan. And, if ever man nabili ko siya, guys, so dapat nag-out na ako nito. Diba? Binigyan na ako nito. Huy, ilang percent? 5%. Ilang percent? 6% per something. So, 5 point something plus 1.20. 1.20 tax yun, di ba? So, ilagay na natin 1 var ako dito. Panalo na yung 1 var ko dito. Pero, syempre, magdadalawang isip ako sa totoong buhay. Magdadalawang isip ako. Near, 50 siya di ba? Mag-iisip ako niyan. Pero, anyway, hindsight na lang to. Pinagbigyan tayo nito. At saka, near, na rin siya. Near resistance siya. And which is, this one is our channel line. Okay, as a resistant niya. Yung resistance niya, sobrang lapit na lang, kaya nag-react siya kanina. So, negative 2.7. What if meron ako nito, tapos, hawak-hawak ko pa kasi naging greedy ako, guys, no? Itong pinagbigyan ka na nga nitong 50. Kasi ako talaga pagka minsan pinapakailaman ko talaga yung mga EMA. Kumbaga ano yung sinusupport ng EMA, ano yung nire-resistance ng EMA. Yung 50, alam ko talaga, syempre baka yan eh. Baka may dating yan eh, 'di ba? Resistance. Oo. Bakit ba sabi ko? So, may pakilamera dito, guys. So, anyway, ayan, balik tayo dito. Ayan, yan yung sinasabi ko na eto, kung hindi ka pa nag-out nito, napaka-greedy mo naman talaga. Para sa akin, guys, at least binigyan ka ng magandang bigayan dito, mabilis, maganda, 'di ba? Kung hindi ka pa nag-out, super greedy ka na talaga niyan. Kung half naman, okay, hindi ako greedy, pero tingnan natin. Kung half naman, tingnan natin kung anong gagawin niya next. No? Pero kung half naman, may katulad ko, na medyo nangangapa pa, katulad ko na medyo nangangailangan pa ng moral support sa mga prices, sa mga gains, 'di ba? Para lumakas yung loob natin. Parang gusto ko lagi akong panalo, or if ever man, 'di ba? Makuha ko yung ko, kumbaga parang full na binigay na sa akin, tapos hindi ko pa kinuha. Masakit sa akin yung kunyari, binigay na sa akin, kalahati lang muna binenta ko. Tapos yung kalahati nilos ko pa or break even ko pa, edi imbes na 1,500 lang yung nakuha ko. Kunyari lang yun, no? Yung katulad sa akin, kumbaga, parang ito, parang ano ba may nararamdaman ko dito? Syempre, masasaktan ako, negative 2%, parang halos break even lang or kalahati lang ng ko. So, medyo may sakit sa akin yan. Naranasan ko na rin yan. Sige, ikukwento ko sa inyo yung trade ko para maalala ko rin. So, yun. Kumbaga, remind ko na lang sa sarili ko, tingnan natin kung anong gagawin niya bukas dito. Baka dito lang siya sa DB50 or kung malakas talaga siya, baka dito siya sa DB bottom. 'Di ba? Pero let's see and find out kung ano yung gagawin niya. So, ano yung ginagawa ko ngayon? Ako ay nag-aaral, feel ko yung market, kung ano yung ginagawa, at saka para ma-retain ko sa utak ko, at saka masanay yung utak ko, masanay ako dito sa, ganito pala, may ganitong movement pala. So, makapaghanda tayo. Ano yung mararamdaman ko pag ganitong ginawa? Kaya ko ba? Hindi ko ba kaya? Ano ba, ibebenta ko na ba? Siyempre, mandun tayo sa mga 50-50 pag-iisip, 'di ba? So, yan. Yan yung mga dahilan. Kita mo, guys, yung market review natin, isa-isa kong kinikwento to. So, bukas, ganito ulit yung kwento. 'Di ba? So, eto si EW. Wow, grabe. Sobrang generous naman ito. Alam mo, pinagsisisihan ko to. Ito yung kinento ko sa'yo, dudes. Na putik yan. Pinagsisihan ko talaga to. Sobra. Pero sa totoong buhay, hindi naman hanggang dito yung kaya nating kuhanin. Kuripo tayo eh. 'Di ba? Parang kapag loss, kaya nating tumagal. Pero pag gain, sobrang ang bilis lang. 1 hour lang siguro ako dito. Pero, ayan. Ito yung mga moment na pwede mo siyang i-trend follow, no? Pero anyway, bago ang lahat, dito pa lang yan, bago nag-move watchlist ko siya. Sabi ko, parang ganda niya. Ang ganda talaga yung volume. 'Di ba? Dito walang pumapansin eh. Ito, hindi pa masyadong pinapansin yung volume niya. Ito, sabi ko, may volume. Tapos nawawala, 'di ba? Pero
Kung makikita mo, itong price, umaangat, ganyan. Sabi ko, pwede ko itong bilhin. Tapos sabi yan, hindi ako dito sa DB50. Basta, sabi ko, pwede to. Para ang ganda. Kung titingnan mo lang, nasa range naman siya. Tapos, kung titingnan ko, kaya ko rin yung Greece, 'di ba? Tapos DB50 yan, solid na DB50, sobrang ganda. Diyos ko, na-amaze na naman ako sa chart ko eh. Sobrang ganda ng chart, 'di ba? Sobrang ang ganda ng chart. So, bakit hindi ko itry? 'Di ba? So, andun pa tayo sa mga kuro-kuro natin. Ito ba yon? Ganito ba yon? Kasi meron akong dalawang strategy na gusto. Actually, hindi dalawang strategy lang. Okay. Yung una talaga, yung pinaka-main ko talaga, gusto ko talaga i-perfect yung strategy ko for dividend. Tapos ngayon, yung iba, kasi syempre, minsan nangangati yung kamay natin, di ba? Yun yung dati kong strategy. Yun yung trend follow, tapos pwede rin yung range style, yung ganyan. Basta, kumbaga, halo-halo talaga siya in short. Pero, yung mga tinuro sa akin dati, yung ginagawa ko dati, parang nandun pa rin, intact pa rin siya. Mas nakukuha ko lang yung learnings ngayon, mas nakukuha ko lang yung sinasabi nung ganun yung strategy na yun ngayon kasi mas naiintindihan ko siya. Dati kasi ito na yun kasi ito yung tinuro sa akin at saka ako din naman na may gusto no na turuan mo lang ako, i-perfect ko lang kung paano ko, yung disiplina ba. Pero mahirap kasi sumunod pagka hindi ka masyadong naniniwala. Alam mo yun? Hindi mo naintindihan. Paano ka maniniwala? Hindi mo naintindihan masyado. Pero kahit pa paano, medyo lume-level up na yung ano natin. Anyway, balik tayo dito. Layo, no? EW. East-West. Ito kasi, sabi ko, uy, nice one to. Sobrang ganda. Ang inaayawan ko lang sa kanya is yung buong sector ng banking. Isa din yun ha. Sabi ko, so kung technical wise maganda, risk okay. Tapos kahit dito nga meron nga ako makukuha kahit dito lang 'di ba? 1 hour na 'yan. 'Di ba? Kahit diyan lang near resistance 1 hour na 'yan. Pero syempre, yan yung sinasabi ko na yung ano lang niya kasi, si BDO kasi, BDO at saka yung sector ng bank, may pagkapareho yan, 'di ba? Kumbaga parang nasira na yung trend line. So, yun din yung isa sa medyo pangit. Tapos ngayon, okay, dissect natin to. Dissect. Ngayon, kung nakabili ako, tapos dito ko binent sa near resistance lang. Kasi bidabidahan ako eh. Pero, okay na yun, kumita ko. Tapos, umangat pa ng ganito kalaki. Ano mararamdaman ko? Okay. 'Di ba? Ano mararamdaman ko? Ngayon, iibahin ko na naman yung strategy ko. Dapat talaga half-half lang talaga. 'Di ba? Nasa range eh. Ayan o, nasa range. Isang beses lang nagpahinga, guys. Ito lang. Never na siya nagpahinga, 'di ba? Saan ang hustisya dito? Nakakalungkot. As in, medyo may heartache ako dyan. Ang sakit. Grabe naman itong magbiro si iyo. 'Di ba? Pero hindi tayo nakapasok dyan. Pero kung titingnan mo, isa pa dito yung pinakaayaw ko. Ito, DB50 as a resistance, 'di ba? Tapos dito ako pasok, sabi ko nag-resist na nga dito, papasukin ko pa to, tapos below EMA pa. Anyway, pag nasa range kasi, walang kwenta ang EMA. Okay? Hindi masyadong pinapansin yung EMA. Pero syempre, iba pa rin yung price mo nasa taas ng EMA. Kahit nasa range ka, pero yung price mo nasa taas ng EMA, 'di ba? Iba pa rin 'yun. Pero ito kasi 50-50. Ayan. So, yun yung mga kuro-kuro ko. Sabi ko, DB52, nag-resist, tapos dito ko siya bibilhin. Nag-resist na nga dito, tapos dito ko siya bibilhin. Pwede rin sigurong dito ko siya binili, pero maliit na lang kasi yung, ang iisipin ko kasi dito, nung pagka-break niya ng DB50, 'di ba? Umangat na nga dito from bottom to 50, tapos kukunin ko pa. Anyway, so, ito yung kasi kung titingnan mo dito, yung data niya dito sa banda rito, banda sa, 'di ba? For 1 year, parang ang hina-hina lang. Pero who knows, na ganito pala siya kalakas. So, may pagsisisi, pero ngayon na na-dissect natin paano, parang wala na akong pinagsisisihan. 'Di ba? So, dapat, lang talaga. Sa totoong buhay, hanggang dito lang naman talaga ako sa resistance eh. Hindi ko naman talaga mahahabol yan ganyan. Not unless kung nag 50-50 ako. 'Di ba?
Kasi ang pinaka-ayoko yung may pera na tapos tatanggalin pa sa akin. Magpupula-pula ka pa. Parang ganun. May ganun pa akong, ano, may ganun pa akong nararamdaman na, sakit naman ito. Ganun. Pero, sasanay din, papagod din share ko na lang sa iba to. So, Sec B, eto, gusto ko to siya kasi nasa major support. Pero ayaw talaga. Kung titingnan mo talaga para mahina siya eh. Sa lahat ng banks, ito pinakamahina ngayon. Hindi ko maintindihan bakit ang hina nito ngayon. Ang lakas ng China Bank, ito pinakamahina eh. Anyway, pero nasa support siya. Huwag nating anuhin na nasa support siya. So, meron ba tong Yes, meron siya. Twice a year siya nagbibigay ng dividend. So, may lapit ang dividend niya sa November. Kung sa strategy na gusto kong i-build, pasok to siya. Gusto ko to siya. Pasok to siya. Yung may mga ganun tayong emote, pasok talaga siya. Pero kung makikita mo, ano ba to? Puro pula na. Dito na sa support, pula-pulahan. Bigyan natin siya ng time. Medyo undecided siya sa buhay niya. LTG. So, guys, matatagalan talaga ako sa chika-chika ko dito, pero okay lang dahil natututo tayo. So, sa LTG, wala tayong gusto dyan. Hayaan mo siya. Nasira niya na yung trend line niya ngayon. Dami ng kumita dyan. So, hayaan mo siya. Ayan. Actually, wala nga masyadong ka-trend line. Ganun lang. Ito lang. Dito nga dapat yan eh. Diba? 1 touch, 2 touch, tapos 3, tapos breakout, pero ginawa niya pang range, pero wala na talaga. Kahit iganyan pa natin, wala, sira niya talaga. So, kumita din ako dito kahit paano pa konti-konti. Nakakatuwa din, no? Makaride ng ganito, yung araw-araw may konting pag-angat. Kahit konti-konti, nakakatuwa. Excuse me. So, yan, hayaan mo siya. Hindi natin bet na yung ganyan. So, kahit paano meron na tayong na-filter. Ito naman, sobrang nasa alpha to. Diba, gusto sana natin. Pero hindi ko siya gusto kasi nga parang kung makikita, ang ganda, actually, talaga to, all-time high, 'di ba? Konti-konti lang, pero konti-konti umaangat. Wala, ganda, sobrang ganda. GSMI, ewan ko ba, ba't ang ganda-ganda nito. So, punta tayo kay fruit naman tayo. Anong ginawa niya ka? Wow, nice one. Okay. So, nire-respeto niya to. 'Di ba? Tapos, binigyan niya pa ng diin. So, kahapon, ayan, nice one. Nasa watchlist ko to, pero syempre, hindi siya priority kasi nga, ayan. Ano ba yung storya nito? Si Fruit, meron siyang PNB Bank yata. Yung parang meron siyang loan. Okay, nag-grant yung loan niya. So, yun. For expansion din yata yun. Yan. So, ayan. Ito yung resistance niya. Nag-resist. Tapos, hindi na siya dumaan dito sa point something, below 1 peso. Tingnan natin kung piso na lang, 150 na lang ba yung magiging support niya. Pero let's see. Kung iti-trade natin, no. Layo pa nito. Hayaan mo muna siya. Hayaan mo siya mag-inerte dyan. Pero, wag nating walain si Fruit kasi nga, baka may something, okay? Baka may promising something siya. So, si Green, eto naman, for bounce sana to, no? Ayan, ano ba ginawa niya? Nice one, 3%. Wow. Pero, all-time low siya, tapos sobrang liit ng box. Diba? Hayaan na lang natin siya dyan. Pero, good for bounce sana siya, no? Para sa akin, yung tawag ko dun, bounce eh. Pero, iba ang bounce sa kilo. Anyway, ito rin, may emotion din tayo dito. So, anong mararamdaman ko? Supposedly, dapat dito mo siya binili, di ba? Ito, red, tapos engulf. Ay, kaso hindi siya super engulf eh, di ba? Kahit dito mo siya binili. Yan. Totoo, inano ko na to, support na to, near support to. At saka 4%, 4.3. Kung may ano to, 5 something lang, 5.5, no? Tapos, ayan, tingnan mo. Kung napagbigyan ba tayo, 5.99 na. Dude, pinginom ng electric fan. Medyo nainitan ako. Anyway, balik tayo dito. So, kahit pa paano, yan, may konti tayo. Hindi. Okay. Oo. Okay. So, rinig ka dito nun. Nagdamot ka ng electric fan. So, anyway. Oo. Okay. Tapos, so, ano bang natin dito? So, gusto ko lang makita, ganito nga yung mga scenario na, kunyari, nabili natin to dito.
So, nung nabili natin to dito, yan, may 4 point. So, dapat ito 4, 5, 5.3. So, ito, ayan, may kita pa rin naman sana na 1 hour. So, yan, may kita talaga siya. Pag nasa support may ano. Pero ano mangyayari? Ano nararamdaman ko kung hawak-hawak ko pa rin siya ngayon? 'Di ba? Kung malakas talaga 'to kunyari aangat. Pero syempre hindi natin alam kung ano mangyayari, 'di ba? So, eto, ano mang nararamdaman ko? So, ngayon pa lang, tinatrain ko yung mind ko, yung puso ko, na may ganitong tendency na mangyayari talaga kung saan ka bumili. Kunyari, dito ako bumili, ano? O parang nag-break even ako ngayon. Sayang naman yung, kunyari, kita ko na sana, no? Sayang naman. Pero, ganyan talaga. So, ano talaga, dapat check ko talaga, planuhin ko talaga mabuti kung okay na ba ako dyan, masaya na ba ako dyan, hayaan ko na. Eh kung umangat, better. Eh kung bumagsak, okay lang din. 'Di ba? Kasi nakalabas na ako. 'Di ba? Saya, 'di ba? Nautakan ko sila. Yung parang may ganong feeling. Pero hindi yun eh. Sa trading kasi, parang tatanggalin mo yung yabang mo, yung ego mo. Ang galing ako sa kanila. Ang galing-galing ko. No. Hindi mo gagawin yan. So, okay. AAV. Ano ba yung storya ni AAV? AAV ba? Okay. So, sa Call Financial, naka-hold to. Okay, sa calling shot ba 'yon? Yung kina April. Ano to siya, naka-hold to siya. Okay? Pero, kung technical wise ang pinag-uusapan natin dito, major support to. Nasa major support siya, pero, di ba, breakdown siya dito sa symmetrical triangle. So, huge symmetrical triangle, nag-breakdown siya dyan. Okay, nag-breakdown siya dyan. Pero, sinalo siya dito sa isang range. Okay? Isang box na malaki. So, technical wise, nasa major support siya. For me, panalo pa rin siya. Pwede pa rin siyang bilhin. 'Di ba? Ayan, pwede pa rin siyang bilhin. Ayan. Kaso lang, mahihirapan ako kasi nga, ang tingin ko talaga dito, ang resistance niya, dito lang sa 50. Yan yung 50. 'Di ba? Yung resistance niya, 50 talaga. Kung titingnan mo, may DB50, ay EMA50, at saka, itong what we call this, itong symmetrical triangle. 'Di ba? Symmetrical triangle na support. So, marami siyang pagdadaanan dito. And then, naka-hold pa siya dito sa Kailum, ay sa Call Financial, tapos AAV to, sino ba si AAV? Although 56 point something naman to siya. AAV 56.60 naman yung niya, fair value niya. Pero dahil nga kay Kilom, hino-hold nila to kasi sobrang lapit lang 50. Dito naman yung 56. Tamang-tamang resistance pa rin talaga siya. So, yun. Ano muna tayo dyan. Pero may share buyback to. Okay, AAV, mga thousands, thousands din, hundreds of thousands din yung mga pag bumibili tong AAB. Tapos si AP, isa rin yung ka-sister company. Si AP naman, yun yung sa power nila. Meron din silang palapit na, na-grant na rin ng SEC na magkakaroon sila ng share buyback. Ano ba, namumurahan na ba sila dito sa level na to? Baka yung mga may-ari namumurahan. ABA. Okay, pag-usapan natin ang ABA. Eto, ano bang emotion ko dito? Dati kasi gusto ko talagang i-pounce to. Kasi nakikita ko ng mga 3-day bounce, ganito, ganyan, ganyan. So, syempre, bidabidahan tayo dyan, di ba? 3-day bounce. So, ngayon, ganito talaga, mayroon talagang, na, medyo matagal, medyo hindi ganun yung nasa iisip mo. So, ngayon, meron na tayong trend following, meron na tayong range, meron pa tayong bounce. Para sa akin, bounce ang tawag ko din yung salo. Kumusta naman? So, medyo na tayo dito. Anyway, wag natin pansinin yan dahil hindi yan ang bida ngayon. Si Ayo naman, wag natin pansinin. Hayaan natin siya. Si Meg, yes. Mag-usapan natin to. Yan. Nasa watchlist natin to siya. Tapos, ano bang ni Meg dito? Ayan gusto ko to siya kasi nga, syempre nasa watchlist siya. Tapos mura lang, 'di ba? 200. Kaso guys, hindi talaga, kung titingnan mo, parang gusto pa talagang bumaba, no? Itsura pa lang eh. Kita mo na eh. Okay, nag-resist dito. First resist. Hindi naman first. Pero, nag-resist siya sa 200. Ngayon, saan siya next na magre-resist? Para kasing meron talagang pag-resist eh.
'Di ba? Meron talagang pag ano sa 2 pesos, parang namamahalan pa sila sa 2 pesos. Lagyan nga natin magkano fair value ng Mir, ay ng Meg. Property kasi to. O, lagyan na natin 428 guys. 428 halos half the price lang nito. Tapos ayaw pa rin nila. Although si Meg kasi, yung story nito, nakatanggal kasi to si siya at saka si RLC sa PSEI. Okay, this year lang. Natanggal silang dalawa, Meg at saka RLC, ang pumalit sa kanila DMC at saka UBP. Okay. Ngayon, tingnan natin kung anong mangyayari nito. Kasi kahit dos na siya, ayaw pa rin siya. Pero tingnan natin kung anong mangyayari sa kanya. Pero ito, nasa watchlist ko, ang ganda nito. Para sa akin na. Tapos, yan. Tingnan lang natin kung anong gagawin niya. Anyways, pero parang ang lungkot talaga. Kung titingnan mo talaga yung ano niya, para talagang mukhang babagsak pa to. Kasi paliit ng pababa yung ano niya. Yung price niya. Yung box niya, pababa ng pababa. Dati 240. So, malaking range pa yung ano niya, yung box niya. Ngayon, maliit na paliit ng paliit. Anyway, balikan na natin. Nickel. Okay, maganda rin sana yung mga nickel ngayon. Katulad ni FNI, ang ganda, di ba? Pero, anong ginawa niya? Okay lang siya. Anyway, so, ayan, wag na kaya ako masyado magchika-chika, ano? So, naisip ko pala yung mga trinade ko pala ano ko dito. I-video ko para maalala ko. So, ayan. Ganyan ako guys sa una. Lakas ng energy ko. Tapos pahina na ng pahina pagka patapos na ng patapos. Kumusta naman? To think na iniisa-isa ko lang to. Wala pa yata akong net foreign buying, net foreign selling. So, ito, pinagsisisihan ko talaga. Ay, mayan ko ba? Nasaktan ako dyan kay Lotto. Pero, anyway, hayaan mo siya. Ganyan talaga maraming Lotto sa buhay natin. So, sa SSI, medyo hindi na natin pinapakailaman yan ngayon, guys. Kasi nga, umaangat, ba diba? Uptrend to. Tapos, sinira. ba diba? Sinira yung trend. Hayaan na natin siya dyan. Kasi, anong next niyan? Magre-range, if ever. Kung hindi man, magda-downtrend agad. Diba? SGP, wala tayong pakialam dyan. Dito, medyo mahina pa talaga si dito. So, kaya ito hinihintay si dito. Piso din kaya ulit. Hayaan natin siya dyan. Sirit. Ano ba ginagawa ni Sirit? Oh, si Sirit may pagano. Panghina. Negative 78. MREIT, ganun din. Ito si MPI. Buhay pa pala si MPI. Tama siya dyan. Madidilis na kasi yan. Okay, si Ellie, top gainers to kahapon. Ngayon, gainer pa rin naman talaga siya. Ito yung kinento natin kanina. FCG, yun. Malakas-lakas sa FCG. So, anyways. May kwento si FCG, parang nakapasa yata sila dun sa requirement, dun sa PESA or something. Pagkakaintindi ko kasi sa PESA, parang meron silang tax, ano ba to? Tax, parang babawasan yung bayad nila sa tax or parang hindi nila may certain na hindi kumbaga exempted na sila doon. Parang ganun. Hindi ko masyadong nagigets pero pag sinabing PESA, parang positive yon. Parang yun yung pagkakaintindi ko, okay? UBP. Ito, gusto ko to si UBP. Nihintay ko talaga to na bumaba pa. Bakit? As of now, kung call ang pag-uusapan, si UBP, no talaga. Hold nila, matagal na nilang hold to. Maangat na nga sobra-sobra. Ngayon, hold pa rin nila. Ang ano naman dito, kagandahan naman dito, okay, ito yung pumalit sa MEG at saka RLC, pumasok sila ni DMC, no, sa PSEI, so kasama na siya. Ang hindi lang maganda, yung fair value niya is, saan yung banks? UBP, 70 pesos. 69.18 na to ngayon. 70 pesos lang. 70 pesos lang yung, ano niya, yung fair value niya. So, sobrang mura. Kaya, kailangan pa niyang bumagsak. Pero ano namang ikinaganda nito? Dapat kasi bumagsak muna siya bago mo siya bilhin. Bakit? Meron siyang 27% na, na naka-TBA pa na dividend. So, hindi to first time na magbibigay sila ng ganung percentage na dividend. The last time din, nagbigay din sila.
Kailan ba nila binibigay to? Actually, hindi naman sila consistent, pero nagbibigay sila ng dividend ng mga ganito is mga December ba? Parang ganun. Mga ganong level. December something. Oo, December. Sa December ko nilagay. So, yan, tingnan natin. GMA. Papang. Makikita mo talaga kung ano yung pangit eh. Tapos ito yung sinabi ko sa yung RLC. Ganda din, no? Resist lang. Ito maganda. Si, ano, Chib. China Bank. Ayan, oh. Kahit dito pa lang eh. 1%. Kunyari, ganyan, no? 1 point something. Kita ka na kagad. Kung crypto yan. Anyway, hayaan mo siya. Hindi natin hahabulin yung mga bagay-bagay na hindi para sa atin. Nice one si Web. Nice na. May volume siya ngayon. Tapos nag-breakout pa siya dito sa mini box niya. Okay, nice one. Nice one, Web. 2.9 pa. Ito, all HC. So, yan. Diba? See? Dapat hindi magmadali. Yan yung gusto kong i-remind sa sarili ko. Kasi ito, oh, grabe. Green na siya. 2.9%. Tapos next day, negative 2.2. Ngayong araw na to, negative 0.6. So, parang mas lugi pa siya doon sa pagpasok mo, no? Hayaan natin siya. Pag may mga ganito falling knife, hayaan talaga. Costco. Yan, si Costco. May pag-upo na sa 200. Nice one to. For range, ha. SSP, maganda sa SSP, sarap nito bilhin. Baka ito yung next, tingnan nga natin yung data nito next time. Baka ito yung next na plus. Diba? At saka may share buyback to. Tagal na itong share buyback niya. So, ganun din pala. Dati kasi parang sinusulat ko pa yung share buyback eh. Parang sabi ko, naman, hindi yun ang epekto ng share buyback. Pero may something. May something din. Fair value, share buyback, may something din. Ito si PX. Gusto ko to si PX. Yung mga nakaraan talaga. Diba? Yan. Pero hayaan natin siya ngayon. Hindi ko na siya gusto. Okay, PNB. PNB at saka si MM. Pareho lang ah. Aldi. Okay. Malungkot talaga yung itsura ni Aldi ngayon. Hayaan mo siya. Pero, meron ba siyang... Oh, wala. Akala ko meron siyang dividend. Actually, guys, medyo naaano na rin. Cebu Pacific. Ay, where are you? Aldi. Where are you? Teka lang, guys, ha? Wala yun na napuntahan ko. Ayun. FB tayo. So, ito sa FB, gustong-gusto ko rin to. Nice one din to. Kunyari, dito ka nakabili, dito ka mag-out, 5.67. So, dapat mayroon akong 5.7 plus 1.20. Meron akong 680, no? Eto. Yun, panalo. Panalo, guys. Kung 1 hour lang pag-uusapan, panalo. So, kung kailan may matagal din kasi yung style niya. Pero panalo. MWC. Ganito pala ginawa na MWC. Okay. MY. Okay. Ay mga guys, ang dami kong daldal na inaantok na ako. Naubos na yung energy ko. Pero okay lang yan. Kasi nare-retain sa utak ko yan paulit-ulit. STI, pati nga, maganda to kahapon. No? Until now, maganda pa rin. APX. Ayan. Okay, fill rate PCOR. Wow! PCOR. Actually, si PCOR nasa watchlist natin, pero hindi priority. Nice one, PCOR. Okay, pagka-breakout niya, tapos dito siya, no? Nice one. Mga 3.6 ng ganda niya. So, eto naman, daming mga issue nito ni Cebu Pacific. Na Senate pa. So, yan. Lagay natin. Yan. Ganda rin to sa Cebu Pacific. Huwag din walain to siya. Actually, kasagsagan ng mga bad news niya dito, no? Pero tibay pa rin siya. Major support niya kasi to 37. As in, super major support niya.
Ito, ano ba to? 30. Yan. Mm, 30. So, si Seb, 37. Ang ganda kaya nito. Patingin nga. Yan. Yun, oh. So, pagka in-out niya yung 5th, yung 200, nice one. DDMPR. Maano din to si DD. Patingin nga. Ay. So, saan si DD? Wala ako tayong pakialam dito. Pero, ayan, oh, nag-receive siya sa 200, no? So, si Annie, yan, katulad nito. Nagfo-falling knife talaga siya. Siya, si Green, at saka si Aba, di ba? So, ito, mga nakaraan, lagi kong tinitingnan. For bounce to. Pero, ang nag-bounce lang na mabilisan si Aba. Pero ngayon, wala ka na munang tiwala sa gagawin niya next, di ba? Eto, si Annie, ayan, lakas pa rin ang baba niya. Baka may baba pa to eh. Eto naman, okay, nakat niya na kasi yung trend line. Baka magre-resist lang to dito. Although, at least, good for keeper dahil alam mo yun, nagrespeto siya sa 200. And then, tingnan natin kung it works as a resistance ba tong trend line na support niya. Okay? Previous na support. Okay? And then si Mac, uy! Mac! Lumalaban. Anyway, okay na tayo dyan, oh. Sinaisa-isa na natin. Ang lupit ko rin, oh. Inaisa-isa ko yun. Tapos, bakit ko na isa-isa? Wala tayo dun, ah. So, inisa-isa ko yun. Just me, marimar. Hayaan mo siya. Ma-practice lang. Okay. Dito tayo sa gainers. Monde. Not foreign buying. Wilcon. Not foreign buying pero red. EMI. Si EW. Not foreign buying. GSMI. Not foreign buying. CPM. Not foreign. Oh, lakas yung CPM. Plus, not foreign buying. Lakas naman ito. Alam mo, sa totoo lang, ganda talaga ng volume nito. Ay, one day matitrade ko rin tong ganito with conviction, with flying colors. LTG, MPI, yan. Yun, oh. UBP, oh. Pumapalo. Eli, net foreign buying din. Ang meron. FCG, net foreign buying. Pero mga maliliit lang niya. Mac. Loto. Chart lang. Ayun. All HC, pero bagsak. Keeper. Yan. Anyway, dito tayo. Di ba? Tingnan nyo. Sobrang konti. Kung bibilangin lang kasi pang 1, 3, 4, 5, 6. Sa totoo lang, 6 lang yan kasi hanggang 5M lang talaga yung fini-filter ko. Pero ngayon, kahit hanggang 1M, 7, 8, 9. 9 lang. Mabibilan lang sa 10 yung gainers. So, sino ba itong mga losers? Sila, BDO, ASEN, SM, ICT. Pero, di naman ganun ka, no? Halos lahat losers, oh. Halos lahat losers sila. Saan ka pa? Halos lahat. Anyway, balik tayo dito. Segregate na natin, guys. Tapos, pili na tayo. At least matapos natin. Kahit mabagal ako, guys, pero matapos natin. Daldal ko kasi. Mababago ko rin to. Takto yan. Dapat 1 hour lang eh. Anyway. So, gusto ko rin kasi natitrain yung bibig ko eh. Natitrain ko yung utak ko. Kung ano yung mga nakikita ko dyan. Hayaan nyo, guys. 1 week lang tong ganito tayo. Tapos, next is pabawas natin ng pabawas kung ano yung itatakal natin. Okay? Financials. Yan. Tingnan natin yan. Okay. Dito natin tingnan sa watchlist. Sino yung alpha, sino yung blues. Alpha. Okay. Nasa yung BDO? So, hindi alpha yung BDO, BPI lang. Ito, ICT, Meralco. Ito, CNPF, ME, GSMI, Sirit. Ilan ang percent ito si Asena? 0.
Sirit. Intact pa rin. SSP. Yun, oh. Nice one. Go. Sirit. Patingin nga. Yun. LPC. Ito. Nice one talaga to, guys. Bukas ko na kaya ituloy yung ano, guys, yung watchlist ko, no? Pero at least nag-DMR lang tayo. Watchlist ko kahapon. Tapos yung watchlist ko para book. Oh, for tomorrow. Actually, hindi na tomorrow ngayon. Arte, no? Or MPI. Yan. GT Cup. Alam mo ito si GT Cup, promising talaga to. Pero, ini-expect ko sa kanya na mag-react siya kasi nga 200 yung kinakalaban niya. Pero, hayaan mo siya. Tigas ulo niya eh. Yan. Diyan natin ilalagay. Ito, alpha tong FNI. Lakas, no? Ito, CEO. Sana makakahabol din tayo sa mga ganitong labanan sa buhay. So, yaan natin yan. Huwag na tayo maingit-ingit dyan kasi ngayon maingit tayo, bukas iba naman yung magkaingitan natin. So, ayan, hayaan na natin sila, guys. Sana ba yun? Yun, may DMC, may SCC. Yan, wag na natin pakailangan yan. Si mining, oh. Wow. Sino pa pa? SMPH. At saka medyo surprise si SMPH eh. AP. Ayun, wag natin pakialam sa AP. CTEL, okay pa. AC, yes. Major support. Ito, hayaan natin si Monde. Kung anong gusto niyang gawin sa buhay niya. So, si URC, ano siya? SM. URC, SM. Ali. Syempre si Ali, huwag natin walain. Ali, maganda pa rin yan. JFC, maganda rin si JFC sa totoo lang. Near DB50 siya. Ilagay ko siya sa DB50. So, JGA, Converge. Ito, hindi ko gusto to. Bloom. Si Bloom Alpha to. So, halata naman kasi tagal na niya. Si Wilcan. So, anong meron kay Wilcan? Support. Harriet, malapit sa support, hayaan mo siya. FGen, nasa playlist natin to, buy dividend. So, AGI, hayaan natin to. Ano ba to? AGI. Okay, watchlist lang pala. So, si Globe, watchlist for blues. Pero actually, hindi talaga siya kung ano. Diba? Saan kayo ito nilalagay? Hayaan mo muna. P-Gold, yan. Wala na tayo dyan. Range na siya. Sec B. Bakit wala? Sec B. So, ano natin ilalagay? Actually, guys, lumulutang na ako, guys. Si Fruit, ganun pa rin, nasa watchlist pa rin natin. So, kaya kung ginagawa to, kaya ako binabasa ulit, or iniingayan, kasi gusto kong ma-retain sa utak ko, ano ba yan? Or balikan ko na lang, ano ba yung mga sinagsasabi ko dito? Ang dami kong sinasabi, ah. Diba? Support, lagay natin siya dyan. Hayaan mo siya dyan. AAB, ABA, Meg, Ayon, wala tayo dyan. Meg, so, nasa dividend ko yan eh. Yan ko siya dyan. Ayon, Nickel, Meg, meron naman, Meg, saan ba? Nickel, yun. Yan mo muna siya. Dapat dito eh. Shush guys, nakatulog ako ng konti. kakadaldal. RCR, okay, hayaan na natin yan. RCR, lagay nga natin sa support. Meron ba? Lagay natin. Actually, hindi ko na dapat nilalagay kasi nga, REIT naman yan. Hayaan na natin siya. DB50 to. Diba? Nandito siya. SSI.
Okay, sa SSI ay dito lang nasa alpha siya eh. Yaan mo siya. Friday ko napakailaman yan. Dito, yaan mo siya. Yan. Yun. Ellie. Nasa buy list ko to eh. Ellie? Wala. Hayaan mo siya. FCG. Medyo support mo. RLC gusto ko rin to eh. Ang ganda talaga nito. Alpha talaga to siya eh. Alpha nga. FLI, wala tayong pakialam muna sa FLI. PXP. Gusto kang PXP. Web, ayaman na natin. OLED. Ayun, Costco. Support kung support si Lolo. So, yan. Tingnan lang natin. So, ito sa FB, gusto talaga to. Yun, thank you. Yun, MWC, M-Wide, Ever, APX, sige, Seb, Picor. Gusto ko to si Picor eh. Lagay ko lang dito sa buy list. Seb, bayaan ko muna to si Seb. Dito sa support. Yep. Ani. Ano pa ba? Ani. Mac, hayaan mo na siya. Keeper, hayaan mo siya. So, yan guys. As of now, yan lang muna. Almost 2 hours din tayo nagtapos, no? So, bukas na natin i-compare yung watchlist natin kahapon, watchlist natin, magiging watchlist natin ngayon. So, yun lang muna guys. So, thank you so much guys. Good evening. So, 12:43 na pala. Simula tayo 11:11. Tapos, nagtapos tayo 12:53, mga 1.5 hours din. Tapos, hindi pa tayo tapos, ano? So, yun lang muna tayo. At least, nagkwento ako, nagchika ako, na-retain sa utak ko. Tapos, bukas ulit, para mas lalo talagang mag-retain talaga sa utak ko ano ba yung mga dapat gawin. So, thank you so much guys. Bye. Good night.